Napansin ng mga taga-suporta na ang mga teaser ng mga awitin ng SB19 sa kanilang panibagong album na Simula't Wakas ay kuha sa kilalang bundok sa La Trinidad, sentro ng lalawigan ng Benguet, ang Mount Kalugong. Time ang titulo ng isa sa mga bago nilang kanta, konseptong angkop sa kasaysayan ng nasabing bundok. Ang Mount Kalugong ay hango sa salitang Ilocano na ibig sabihin ay sombrero dahil mula sa malayo'y kitang-kita ang batong hugis sombrero ng cowboy. Sa Cordillera, tanyag ang cowboy hat at mga country songs. Karamihan sa mga katutubo na nagmula sa rehiyon ng Cordillera ay lumaking nakikinig kina Alan Jackson, George Strait, Colin Ray at marami pang iba. Mula sa tuktok, tanaw ang buong karingalan ng La Trinidad na tinatawag na salad bowl ng Pilipinas sapagkat ang kapatagan sa gitna ng mga kabundukan ay parang mangkok ng sari-saring strawberries, gulay at mga bulaklak. Ngunit dati hindi Kalugong ang pangalan ng bundok na ito. Tawag noon ay Tayawan. Mula sa Tayaw, isang tradisyonal na sayaw ng mga Ibaloy, isa sa mga tribo ng Igorot. Ang sayaw na ito ay sinasabayan ng tugtog ng gangsa at kubing. Ayon sa alamat, tuwing gabi maririnig sa bundok ang huni ng mga gangsa, ang ningning ng apoy at usok, tanda ng masiglang pagdiriwang. Ito'y isang nakakapagtakang kaganapan. Kaya naman, may dalawang matandang nagpasyang umakyat sa tuktok ng bundok upang tingnan kung sino nga ba ang mga nagdiriwang. Nasaksihan nila ang masayang pagtitipon ng mga anito o mga espiritu ng mga ninuno. Sila'y nagsasayaw ng tayaw at umiinom ng tapoy o rice wine sa shell ng niyog. Ngunit, ang misteryosong kaganapang ito ay biglang naglaho bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naging tahimik ang bundok. Wala nang tugtog ng mga gangsa, apoy o usok na nagmumula roon. At sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nakalimutan ng mga tao ang tayawan. Sinasabing ang mga anitong dating nagdiriwang ay naging mga batong hugis sombrero na ngayoy makikita sa tuktok ng bundok. Mula sa kanilang matatag na pwesto, nakatanaw sa buong karingalan ng La Trinidad, mga batong alaala ng kahapon at tahimik na saksi sa agos ng panahon at pagbabago ng La Trinidad. At dahil nabanggit na rin ang mga igorot, nais kong itama ang isang maling paniniwala. May buntot daw ang mga igorot. Hindi ko alam kung may mga nag-iisip pa rin ng bagay na ito. Marahil ang paniniwalang ito ay nagmula sa bahag, ang tradisyonal na kasuotan ng mga lalaki na itinatali sa bewang, mistulang buntot sa mga taong hindi pamilyar sa kasuotan. Ngunit ito'y hindi pang araw-araw na kasuotan. Isinusuot lamang ito tuwing may mahalaga at tradisyonal na pagdiriwang. May mga kwento rin akong naririnig na may mga bisita pa ring nagtatanong kung nasan daw ba ang mga igorot tuwing dumadalaw sila sa Baguio dahil inaasahan nilang ang mga igorot ay nakasuot pa rin ng bahag. Ito ay isang maling paniniwala. Ang katagang igorot ay nangangahulugang tao ng bulubundukin dahil ang rehiyon ng Cordillera ay bulubundukin. Ang pangalan ng rehiyon ay nagmula sa salitang Kastila na nangangahulugang hanay ng mga kabundukan. Kaya naman, oras na tumuntong kayo sa Baguio, Benguet, karamihan sa mga taong inyong nakakasalubong at nakikita ay mga igorot. Gayunpaman, sabay-sabay nating pakinggan ang Simula't Wakas na album ng SB19 sa ika-25 ng Abril 2025.